Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Rivo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Imsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Duran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lilian Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabilior, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Tenon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Crisalfante, Sister Crescentia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Israel and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Maribeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Morena and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Shankar Lim. Mapagpalang gabi, Iglesia ng Pasong Tamo, Iglesia ng Piel, at sa bawat isang patuloy na nakikinig, nakikibahagi, at nakikiisa sa ating gawain online. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Sam, ang gagamitin ng Panginoon ngayong gabi sa ating Tonight with Pastora E. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay may pamagat pong pinapalakas araw-araw. At ang teksto po na ating pag-aaralan ay mula po sa mga aklat ng 2 Korinto 4:16. Sinasabi po, "Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagaman o kahit na humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aking espiritu." 2 Korinto 4:16. Purihin po ang Panginoon sa ating mga salitang binasa. At ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ito po ay binahagi niya ang kanyang pananampalataya at pagtitiis bilang isang lingkod ni Kristo. At meron po tayong ilang mga bagay na pag-aaralan ngayong gabi. Ano at bakit tayo nanghihina? Kahit na humihina ang aking katawang lupa,
kahit na. Maraming klase ng kahinaan. Hindi lamang pisikal, kundi o gayon din yung emosyonal at meron ding spiritual na panghihina. At ito ay nararanasan ng lahat. Kahit na ang mga taong matatag ang pananampalataya ay nangihina at hindi naman lingid yun sa atin dahil katulad ng mga apostol, nanghina sila at ang mga propeta ay nanghina din katulad nila Elijah, nila Jeremias. Sila ay nanghina din sa kanilang mga takbuhin sa buhay. Bakit nga ba tayo nanghihina? Dahil sa mga pagsubok ng buhay, mga problema, mga karamdaman, kabiguan, kawalan ng pag-asa. Yan po yung ilang mga dahilan kung bakit tayo nanghihina. O dahil na rin sa limitasyon ng ating katawan. At alam naman natin, ang ating katawan na ito, ay ang mortal na katawan natin, ay laging merong limitasyon. Napapagod, nanghihina, namumroblema, na minsan nagkakaroon ng karamdaman ang ating mga katawan. At meron pa, at dahil sa ating pakikipaglaban spiritual, yung spiritual battle natin ay kaya madalas tayo nanghihina dahil ayaw ng kaaway na mas magbabad tayo sa salita ng Panginoon, mas mag-relay tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang kaaway gustong patayin yung apoy ng pananampalataya natin. Kaya hinahadlangan niya yung mga bagay na yon. Katulad po ng mga cellphone natin na pag hindi natin chinarge at ginamit lamang natin ang ginamit, ito po ay manghihina, mauubos yung mga battery at malolobat. Ganun din po tayo. Tayo po ay nanghihina kapag ginamit natin ang ating katawan at hindi tayo nagpahinga sa presensya ng Panginoon. Kaya kailangan po natin, tulad ng cellphone na i-recharge, i-charge yung katawan po natin, i-charge natin ang ating katawan, ang ating spiritual na buhay sa pisan ng Panginoon. Kaya tandaan po natin na ang panghihina ay hindi po tanda ng ating pagkatalo o pagkabigo, kundi ito lamang ay paalaala na kailangan natin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Yan po, natandaan po natin yan lagi. Paano at kailan tayo pinapalakas ng Diyos? Paano tayo pinapalakas ng Diyos? Minsan, madalas sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sabi nga sa Mateo 4:4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin natin, doon po tayo nagkaroon ng recharge sa ating panalangin dahil doon tayo nakakakuha ng direksyon at kapahingahan at kasagutan sa mga tanong natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya po yung nagbibigay lakas sa atin sa kabila ng ating kahinaan. Siya rin yung namamagitan sa atin yung mga panalangin natin na hindi natin mabanggit. Siya yung dumudulog sa Panginoon, nagsasabi sa Panginoon. Siya yung namamagitan sa atin. At sa pamamagitan ng pagsamba o ng fellowship natin o sa ating mga kapatiran, pinapalakas na nila yung loob natin sa pamamagitan ng ating mga testimonies. Kailan tayo pinapalakas ng Diyos? Araw-araw po tayo pinapalakas ng Diyos. Hindi minsan lang, hindi tuwing linggo lang na pagkasasamba tayo, kundi bawat araw, kapag lumapit tayo sa Panginoon, araw-araw, pinapalakas tayo ng Panginoon. Kapag tayo nanghihina, siya yung ating nagiging lakas. Sabi po sa 2 Korinto 12:9, na ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi po din sa ibang salita na kung kailan ako mahina, doon ako malakas.
Mahina ang ating katawan dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema, dahil sa pagod. Pero sa pamamagitan nun, mas lumalakas ang ating spiritual na buhay. Kaya kapag hindi natin kaya, doon kumikilos ang Panginoon sa atin. Kaya kung gusto nating maranasan yung kalakasan ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya araw-araw. Hindi lang yung minsanan lang tayo lumapit. Ang hindi lumalapit sa Diyos ay parang ilawang walang sindi. Madilim at mapapagod. Ganun po tayo. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan po nating mas lumapit tayo sa Panginoon araw-araw. Dahil yun yung pinagkukunan natin ng lakas. Bilang conclusion po, bilang pagtatapos, manghina man ako, o manghina man ang aking katawan, magpapatuloy ako hanggang sa kaluwalhatian. Sa buhay natin ngayon po, kapag dumadaan tayo sa problema, pagod, karamdaman, maaari tayong manghina yung katawang lupa natin. Pero kung patuloy tayong lumalapit, kumakapit sa Diyos, pinapalakas niya ang ating loob at pananampalataya. Kaya kapatid, lapit lang tayo lagi sa Panginoon at magalak tayo sa mga pagsubok dahil doon tayo pinatitibay at pinapalakas ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakilat mapangyarihan sa lahat, na buhay, na tapat, na di nagbabago noon at magpakailanman. Panginoon, salamat sa gabing ito, Panginoon, nakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa aming napagbulay-bulayang mga salita, Panginoon, na nanghihina man ang aming mga katawan, Panginoon. Marami mang mga pagsubok kaming pinagdaraanan, Panginoon. Maraming may mga karamdaman, minsan nawawalan ng pag-asa. Pero sa kabila nun, Panginoon, pinapalakas mo ang aming espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na meron kami sa aming buhay. Dahil doon namin nakikita ang iyong pag-ibig at kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Nawa ang aming mga salitang napakinggan, napagbulay-bulayang ito, Panginoon, ay matimo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nabanggit, Panginoon. Nawa, Panginoon, abutin mo ang kanilang mga pangailangan. Meron kaming mga kapatid, Panginoon, na nanghihina physically, Panginoon, dahil sa kanilang mga karamdaman o dahil sa pagod sa kanilang mga trabaho o ginagawa sa buhay. Lord God, bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Bigyan niyo po sila ng panibagong lakas, Panginoon, para makapagpatuloy, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ganyan din, meron kaming, Panginoon, na pinagdadaang emosyonal, Panginoon. Nawa, Panginoon, meron kaming pinagdadaang emosyonal, Panginoon. Mga natatakot kami minsan, nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Minsan, naguguluhan. Meron kaming depression, meron kaming stress, Panginoon. Meron kaming anxiety sa aming buhay, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, lagi mo sa aming ipaalala, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, na meron kaming laging karamay sa gitna ng pagsubok ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, yakapin mo hagkan ang aming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng depression, anxiety, ng stress, ng kapaguran sa aming buhay, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, yung mga nanghihina espiritual, pabalik niyo po ang alab, ang init ng kanilang pag-ibig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat may karamdaman, Panginoon, na muli niyong ibangon sa banig ng karamdaman, Panginoon. Palakasin at makapagpatuloy sila, Panginoon, sa kanilang landasin sa kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that's within me
give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath